Sinasamba, dinadakila, patuloy po namin kayong sinasamba ngayong umaga. Nagpapakumbaba po kami lumalapit at na ang mga nakikinig sa live na ito ay i-bless nyo, O Diyos, saan man sila naroroon, ano man ang kanilang pinagdaraanan, Panginoon. Inaangkin na namin, O Diyos, ang inyong pagsama sa pangalan ni Jesus. Amen. Basta lang po ay siguro para makakasasingat. Okay, good morning po sa lahat. Mga nakikinig po sa ating FB Live. Yan, tayo po'y muling mag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Yan, good morning po sa inyo. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin, kaya tayo nakakapagpatuloy. At ang ating pong pag-aaral ay pinamagatang God Transforms Lives. Ako po si Sister Jemima ng Marianlig Door of Faith Church sa pangunguna ng aming pastor. Ano bang requirement para gamitin ng Diyos ang isang tao? Ulitin ko po yung aking tanong, anong requirement para gamitin ng Diyos ang isang tao? Kailangan ba na siya ay degree holder, gifted, or skilled? Ayan po, salamat po. So, who is Saulo in the Bible? Sino nga ba si Saulo sa Bible po? Ano na pinangalanan kalaunan na
Pablo. Yan, kilala po siya bilang Apostol Pablo. So sa ating binasa po, ayan po, si Saulo ng pagkakawatak-watak ng mga Kristiyano nung panahong iyon. Ayan po. So, ganun po si Saulo. Yung goal, ulitin ko po, goal niya ay magkawatak-watak ang iglesia. Wasakin ito. Hanapin at ipabilanggo ang mga sumasampalataya sa Diyos, maging lalaki o babae. Ayan po ang ating pag-aaral. Good morning po sa lahat. Ay sa Acts 9. Or Gawa 9. Ayan. So, magpatuloy po tayo sa pagbabasa. Ayan. Sa Gawa 9, verses 1 and 2. Pagpatuloy po natin. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad sa daan ng Panginoon. Ayan. So, ganun po ang gawain ni Saulo. Hanapin ang mga mananampalataya. Yan. Tapos, pag nahanap ng mga mananampalataya, pagsasalitain laban kay Jesus. Kapag hindi nagsalita, ipapabilanggo, lilitisin hanggang sa mamatay. Ayan po. So, how did God call Saulo? Ano po? How did God call Saulo? So, magpatuloy po tayo sa verses 3 to 9 ng pagbabasa. Yan. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako si Jesus, ang iyong inuusig," tugon ng tinig sa kanya. "Tumayo ka't pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya maging ng kanyang mga kasamahan, is brighter than the sun. At ito po ang dahilan kaya nabulag din si Saulo. 3 days po siyang hindi kumain ni uminom. Yan, at para makaalis doon sa kanyang pwesto ay tinulungan lang siya ng mga kasamahan niya, inakay siya ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Yan. Paano tinawag ng Diyos si Saulo? Yan po yung sa binasa natin sa pamamagitan ng liwanag. Nakita siya na nakakasilaw na liwanag. At sa verse 4 po, through His voice, sa pamamagitan ng tinig ng Panginoon. Sinabi ng Diyos sa kanya, tinawag siya, yan, sa kanyang pangalan, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" So, inuusig ni Saulo? Inuusig ni Saulo ay ang mga mananampalataya. Pero sa totoo, mga tagasunod ni Jesus, kapag inuusig tayo o may kumakalaban sa atin, sa pangaral natin ng salita ng Diyos, may kumakalaban sa atin dahil sa pagsunod natin kay silaw na liwanag, marinig ang tinig ng Diyos. Binigyan ng Diyos ng instructions si Saulo. At magpatuloy po tayo sa pagbabasa sa verses 10 to 16. Yan. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. "Ananias, ano po iyon, Panginoon?" tugon niya. Sinabi ng Panginoon, "Pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakikita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakita muli." Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na pong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem.
At narito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. So, yun po sabi, nangusap ang Panginoon kay Ananias, na lingkod ng Diyos, na pumuntahan si Pablo, na may lalaki doon 3 days and 3 nights, ayan, kinatagpo ng Panginoon, at kilala po ni Ananias si Pablo. Sabi dito, marami siyang nabalitaan tungkol sa taong ito, sa mga kasamaang ginawa niya sa mga Kristiyano. Pinapahuli, pinapapatay ang mga Kristiyano. At sa katunayan nga po, diba, si Pablo ang isa sa mga nagpapatay kay Esteban po. Yan, nalingkod ng Panginoon. At si Ananias ay hesitant pa siya, na pumunta kay Pablo dahil sa mga balitang narinig niya tungkol sa taong ito. At minsan po, kapag minsan nagkakaroon din tayo ng takot. Base sa ating mga nakikita, yan, nakafocus kasi tayo sa ating mga nakikita, naririnig o nararamdaman. Yan. Hindi tayo naniniwala minsan sa mensahe ng Diyos. Yun po, kapag nakafocus tayo sa ating mga nakikita, naririnig, nabali-balita at nararamdaman, hindi tayo naniniwala kung ano yung sinasabi ng Diyos. Parang hirap, totoo po ba Lord na nuutusan mo ako ng ganito? Ayan po, parang ganyan po yung naging yung sinabi ni Ananias. So minsan nagbibingi-bingihan tayo at hindi pinapansin ang pangungusap ng Holy Spirit. Kapag may pagkakataong mahirap, dadalhin tayo sa lugar na nakakatakot, delikado, So, His Word teaches us, tinuturoan tayo ngayong umaga to be bold, to go where God wants you to go. Pagsunod sa pinapagawa ng Panginoon, ng kahalagahan ng pagsunod sa pinapagawa ng Panginoon. Kayo po ba, may sinasabi pa ang Diyos na pumunta ka dito sa lugar na ito, ipangaral mo, i-preach mo ang gospel o ang aking salita. So, ibang bansa po, alam po naman natin na mahigpit sa ibang bansa. Sa ibang mga bansa na kung saan ang mga Kristiyano, grabe ang persecution na nararanasan. May pinapapatay, may pinapabilanggo, may pinapapugutan ng ulo. Ayan. Pero magpatuloy lang po tayo sa Panginoon at patuloy nating ipanalangin ang bawat isa. Yan. Inuulit ko po na kagaya ng sinabi ko kanina, kapag nakakaranas tayo ng persecution, inuusig tayo dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos. Akala nung mga umuusig, tayo yung nahihirapan, tayo yung nasasaktan. Ngunit ang unang-unas, ang Lord ang kanilang kinakalaban. Ang Lord ang kanilang inuusig. At hindi nila alam, pinapahirapan lang nila ang kanilang sarili. Yan. Sa verse 15 po, yan, dito sa verse 15, nung sinabi ng Panginoon kay, verse 15, yan, sinabi ng Panginoon kay Ananias, napakaganda po ng sinabi ng Panginoon, yan, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko. Yan, sinabi ng Panginoon na pinili ko ang anak ko, pinili ko si Saulo. Yan. Sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga Israel. Biruin niyo po yung isang makasalanang tao, isang mamamatay tao, walang ginawa kundi usigin at wasakin ang iglesia ng Panginoon. Pipiliin ng Diyos ang isang tao na makasalanan, na walang ginawang mabuti, na nagpahirap sa mga Kristiyano at sa mga mananampalataya sa iglesia. Pero bakit pumili ang Diyos ng isang kaaway? Yan, dahil iba po ang kaparaanan ng Diyos sa tao. Tayo po pala ay dapat hindi humusga. Kasi tayo, pag nakakita tayo ng taong masama, parang
human nature na natin na ang sasabihin natin, imbis na ipanalangin sila ay, yan, mamatay na siya, napakasama niyang tao, yan, kaga natin hinuhusgahan ng tao. Pero yun po pala, huwag humusga sa taong masama. At nakita ko po dito, habang binubulay-bulay ko yung salita ng Diyos, napakalaki ng puso ng Panginoon, napakabuti ng Lord, napakamapagmahal niya. Ano po, na ibang-iba ang pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal ng tao. Iba yung ways ng Lord sa ways ng tao. Ang kaparaanan ng Diyos ay iba sa kaparaanan ng tao. Na kung minsan, yun na taong pinapanalangin po natin ay nasasawa tayo na ipanalangin sila. Hindi sila nagbabago, puro na lang pasakit, dinadala sa atin, sa iglesia, usig, pinapahirapan tayo na mga anak ng Diyos. Huwag po tayong nagsawa na ipanalangin sila. Kagaya ni Apostol Pablo, kung siya ay number 1 na persecutor po, persecutor, siya ay binago ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Iba yung kanyang misyon. Yun, humingi siya ng sulat, binigyan siya ng kapangyarihan ng gobernador upang ipahuli yung mga mananampalataya. Iba po yung misyon niya. Pero dun sa daan, nakita niya at kinatagpo siya ng Panginoon at instantly, nabago po yung kanyang buhay. Ayan po, instantly, nabago ang kanyang buhay. From masamang misyon hanggang sa nabago yung kanyang misyon. Yung pala ay para ipangaral ang salita ng Diyos. Yan, purihin po ang Panginoon. Yan, tunay nga na God can change a bad person into a better person. At malaki po ang pagbabago na gaganap sa tao once na may Holy Spirit na sa kanyang buhay. Totoo po yan, malaki ang pagbabago. Sino po ang dating magagalitin, dating mataas, mayabang, hambog, mapaglamang, mapagtanim ng galit sa kapwa. Pero once na kinatagpo ng Panginoon ng taong ito na may mga characteristics o kaugalian ito, instantly mababago. Po, mababago. So malaki po ang nagagawa ng pananahan ng banal na espiritu sa buhay ng tao. Yan. Si Apostol Pablo po, from a number 1 persecutor, a murderer, naging committed believer, naging powerful preacher, naging siya yung ginamit ng Panginoon upang i-rescue yung souls for Christ. And he is willing to die for Christ. Naging man of God siya. Mula sa napakasamang tao hanggang sa binago ng Diyos, naging kalarawan niya at ang layunin na ay ipahayag ang salita ng Diyos sumunod sa ating Panginoon. Hanggang sa siya naman yung ma-persecute. Ngunit, sabi nga dito sa binasa natin sa verse 16, ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. So, nakita po ni Pablo yung mga dapat niyang tiisin alang-alang kay Jesus. Na kahit buhay, siya naman yung mga pinagbantaan ng mga Hudyo. Siya naman yung kinagalitan ng ibang tao at inusig. Matindi yung pag-uusig na naranasan ni Apostol Pablo. Ngunit buong tapang niyang ipinangaral ang salita ng Diyos. Mabuti po ang Panginoon. Na totoo nga na God transforms lives. Walang mahirap sa Kanya. Kayang baguhin niya kahit ng pinakamasamang tao na tinatakwil ng lipunan. Ilang times, nag-commit ng crime, ayan, binago ng Panginoon at gagamitin niya pala. Kasi ang requirement ng Panginoon, yun sa tanong ko kanina, anong requirement para gamitin ng Diyos ang isang tao? Kailangan ba siya'y mabait? Kailangan ba simula pagkabata siya ay mabait? Siya'y lumalakad sa salita ng Diyos? Kailangan ba anak siya ng pastor para gamitin ng Lord? Hanggang sa siya ay magbinata, magdalaga, hanggang sa siya ay tumanda, mabuti siyang tao or mabait siyang tao.
Pero dito po nakita natin ang isang masama. Hinayaan muna ng Lord na magpakasama-sama. Pero may plano ang Panginoon sa buhay niya. Siya'y gagamitin para maparangalan ang pangalan ng Panginoon. Ginamit siya upang mangaral sa mga hintil, sa mga anak ng hari, sa mga hari, ayan, sa mga anak ng Israel, ayan po, si Apostol Pablo. So, ano po ang lessons na nakuha natin? Yan, dito sa buhay ni Apostol Paul, nung siya ay na-convert. Yan, simula sa isang makasalanang tao hanggang sa siya ay maging Kristiyano, binago ng Panginoon. Yan, una po, God can transform anyone. God can transform a sinner. Kaya nang baguhin ng Diyos ang makasalanang tao. Dahil the ways of God is not ours. Yan, countless times man tayo na magkasala sa Panginoon, handa siyang magpatawad. Yan. At pure na grace ng Panginoon iyon. Dahil tayo mga tao, hindi natin kaya yun. Pag nagkasala tayo, ang isang tao sa atin, paulit-ulit na nakakasawa. At ang grace ng Panginoon ay laki, napakalawak. Ano po? At sunod, our past is erased in Christ. Ang Diyos po kasi, yung pagmamahal niya, ayan, dahil sa laki ng pagmamahal niya, yung nakaraan natin ay kinakalimutan ng Diyos. Hindi kagaya ng tao na hindi pa maalis-alis sa puso. Ano po, yung galit, yung ginawa ng taong nakasakit sa kanyang kalooban. Pero yung past ni Apostol Pablo, yan, erase na in Christ. Inalis na ng Panginoon. At isa pa pong lesson na natutunan natin sa buhay ni Apostol Pablo, nung siya'y binago ng Panginoon, kinumit niya ang kanyang sarili in preaching the gospel. Yan. Kasama na doon ang mga pagtitiis. Ang pagsunod natin sa Panginoon, hindi lang puro saya. Yan, kasama po ang pagsubok, kasama ang mga pagtitiis. Yan. Ulitin ko po, ano po yung lessons na nakuha natin nung na-convert po si Apostol Paul from masamang tao at siya ay naging lingkod ng Panginoon. God can transform anyone, a sinner. No? Our past is erased in Christ. Yun po yung pangalawa. At yun, pangatlo, Paul committed himself in preaching the gospel. Dinalaga na niya ang kanyang sarili sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kung gaano siya ng usig noon, grabe siyang gamitin ng Panginoon sa kabila ng mga pag-uusig. Yan. Anong requirement para gamitin ng Diyos ang isang tao? Ulitin ko po yung tanong ko ulit kanina. Ano yung requirement? Ano ba ang requirement para gamitin ng Lord ang isang tao? Ito ay dahil pinili. Nakita po natin sa salita ng Diyos, pinili at kinahabagan Kanya. Kaya tayo ginagamit ng Panginoon dahil pinili niya tayo, kinahabagan tayo ng Panginoon. Hindi dahil matuwid o mabait ang isang tao. Mabait ka simula pagkabata, hindi. Dahil sa kabila ng kasalanan, pagkukulang natin sa Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa, pinili at kinahabagan tayo ng ating Panginoon. Ayan, tunay nga na ang Diyos ay nagbabago ng buhay, ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Hayaan po natin na sa buong maghapong ito ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang mag-remind sa atin na walang bagay na mahirap sa Panginoon. Yung mga taong pinapanalangin natin na magbago na, ayan, na makakilala sa Panginoon, ayan, napuputol po, pawala-wala. Ayan, medyo mahina po yung signal. Medyo mahina lang po ang signal. Napuputol, nawawala. Ayan po. Yung mga taong masama, yan, na pinapanalangin natin na magbago. Huwag po tayong magsawa. Dahil ang Diyos, pag kumilos, instantly, yan, God can transform lives. Po. Napakabuti po ng Diyos.
Salamat sa Panginoon sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Tunay nga na ang banal na Espiritu ang kayang makapagpabago ng buhay ng tao. Wala po tayong magagawa para baguhin ng isang tao. Kagaya ni Saulo, mismo ang Diyos ang kumatagpo sa kanyang buhay at binago from a murderer, from a persecutor. Siya ay binago ng Panginoon at ginawang kalarawan niya. Ginamit sa karangalan at kaluwalhatian ng kaniyang pangalan. Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayong nanalangin sa ating Panginoon ngayong umaga. Sa kabila ng karoon ng mahinang signal, putol-putol, ngunit ang Diyos ay patuloy na nagtatawid. Yan, salamat po sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Hallelujah, Jesus. Pinupuri po namin kayo, O Diyos, ngayong umaga. Kami ay nagpapasalamat sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat sa pagsama niyo, O Diyos. Tunay nga na kung wala ang inyong banal na Espiritu sa aming buhay, wala po kami magagawa. Salamat sa banal na Espiritu na nagbabago ng buhay ng tao. Nawan sa manahan kayo, O Diyos, ang dating pangit na ugali, ang dating masama ang tao, ay ginawa niyo, Panginoon, at ginagawa niyong mabuti sa tulong at biyaya niyo. Ginagamit niyo sa tulong at biyaya niyo. Kaya maraming salamat. Hindi kami karapat-dapat, O Diyos. Ngunit kami ay pinili niyo at kinahabagan niyo. Tinawag niyo upang mangaral ng inyong mga salita. Tinawag niyo upang ipanalangin at abutin ng iba at hindi husgahan ang mga masasama, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa buhay ni Apostol Pablo. Nakita namin kung gaano niyo siya binago, O Diyos. Nakita namin kung ano yung mga pagtitiis niya, Panginoon, para lamang sa inyong pangalan. Maparangalan lamang ang inyong pangalan. Lord, ano man ang pinagdaraanan ng bawat isa, O Diyos, na nakikinig sa FB Live na ito, sa bawat sulok ng mundo, naniniwala po kami, O Diyos, na hawak niyo ang bawat isa sa amin. May purpose kayo, may plano kayo, O Diyos, sa pagkatawag niyo sa amin. At naniniwala kami, itatawid niyo kami, Panginoon, anuman yung mga persecution na pinagdaraanan ng inyong mga lingkod. Naniniwala po kami, o banal na Espiritu, tutulungan niyo, O Diyos, na makapagtagumpay ang inyong mga anak. At naniniwala kami, Panginoon, na sa kabila ng pag-uusig, ang salita niyo, O Diyos, ay mananatili, O Diyos, na lalawak at magpapatuloy, Panginoon. Pagpalain niyo, O Diyos, ang inyong mga lingkod na ginagawit niyo sa anumang sulok ng mundong ito, O Diyos, na nagbibigay ng kanilang buhay, nagsasakripisyo upang ipangaral ang inyong mga salita. I-bless niyo po sila at laging samahan, ingatan, bigyan ng magandang kalusugan, Panginoon, at makapagpatuloy, O Diyos, sa inyong mga gawain. Salamat sa mga lingkod niyong ito, O Diyos, nagpala niyo na sila at ang bawat nakikinig sa FB Live na ito, ay pinagpala niyo na, O Diyos. Sa buong maghapong ito, hayaan po na ang salita niyo ang mag-remind sa amin. Sa inyong pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po ulit sa lahat, sa mga nanood, kay Sister Jessa, Marshall, kay Sister Jessa, kay Sister Marshall, Sister Nelia, Brother Adam, Jessa, Maggie, Lovely, at sa iba pa po nakinig, purihin po ang Panginoon. At tayo po ay tapos na sa pag-aaral ng kanyang salita.